Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Ito, pakinggan nyo ito mga kababayan. Lalo na sa dakilang lalawigan natin sa Bulacan. Oh. Tapos, pagka pinpoint mo, nasaan, etc., yung mga nakinabang, yung mga nagpapasasa, gumagawa ng mga special operation laban sa inyong kababayan. Naku, hindi naman nata special operation yung insertion. Dalawang bagay lang yan, si Joel. Hindi na nga dapat mo. Alam mo yung mga DDS, di ka naman masyadong binibira. Pagka lang nagsasalita ka na medyo palsipikado kagaya nitong isa na to, kung nagdesisyon o hindi ang Korte Suprema, tuloy pa rin ang impeachment. Pero pagka nagkakaroon ng problema dyan sa impeachment court na yan, tinatanong nyo Korte Suprema. Hinihingi nyo komento, opinion ng Korte Suprema. Nagpapadalo kayo ng mga former Associate Justice. Nagpapadalo kayo ng former Chief Justice. Tama, mali. Pero dito sa isa na to, sinabi nila na unconstitutional, hindi natin sila susundin. Ganon na lang hubo talaga tayo dito sa bansa na to. Susundin na lang natin kung ano yung mga convenience sa mga buhay-buhay natin, ganon. Anak ng Petrang Garoy. Hindi naman pwede yun. Sen Ping ha, pagsabihan nyo itong si Joel, namutiran lang ang buhok. Just kung tawagin niya public service, di natin malaman kung anong siniservice niya. Sabihin, nasa akin pa daw. Mantakin nyo, sibak. Puro kababuyan ang nangyayari sa House of Representatives. Nasa si Brother Joel Villanueva. Nasaan siya? Hindi, ngayon na lang, magbubukasan tayo. Yarin lamang na nagpapabibo ka ngayong mga panahon na to. Nasaan ho ang inyong ama nung sandamukan lang kapalpakan ang nangyayari dyan sa House of Representatives? Kailangan po magsalita nitong si Congressman Isidro Ungab. Bakit? Takot. Takot o nakikinabang din? Ito tanong to Sen Joel Takot ba ang Sibak Party List o nakikinabang din sa biyayang dala ni Martin Romualdez? Yan sinasabi ko sa inyo Ako ito hindi na nabubukas ng mga ganitong klaseng usapin Dalawang bagay lang yan, Joel Villanueva. Kaya gusto nyong matuloy ang impeachment dahil ayaw nyo mapag-usapan ang insertion. Mabaling ang atensyon ng ating mga kababayan sa impeachment. Di ba? Ganun lang naman yan Huwag na tayong maglokohan dito, nakanantokwa. Ang tagal na natin sa politika. Pare-pares tayo, no? Ang buhok ko nga lang, di pumuputi, di kagaya na sa'yo. Bunutin ko, 1 milyon kada isa. Gusto mo? Kakalbuin kita. 1 milyon kada isa, Joel. Please. Tanggalin ko yung puting buhok mo. Hindi, tanong lang naman, Sen Joel. Ang dahilan ho ba kung bakit gusto nyong matuloy ang impeachment para hindi mapag-usapan ang insertion dito sa 2025 budget? Ito tanong lang, pwede nyo sagutin yan o kung ayaw nyo sagutin. Hayaan nyo na ho ang sambayan ng Pilipino na magpalipad ng kung ano-anong haka-haka sa kanilang isipan. Kasi gumugusto talaga kayo ngayong mga nakalipas na panahon Pero kung nanahimik kayo, hindi kayo mapagbabalingan. Ito, kakampi namin dito ang Korte Suprema. Sinabi na yan ng mga mahuhusay na abogado. Rodante Marcoleta. Sino pa ba? Marami. Atty. Torion. Sino pa ba? Senator Bato de la Rosa. Abogado yan dapat kaso naging PNP. Unconstitutional. Meron problema ang proseso pero hindi, itutuloy pa rin ninyo.
Hindi naman kayo ang pinatutungkulan ng Korte Suprema pero galit na galit kayo. Ang tanong, Senator Joel, tanong lang naman kung talagang meron nga bang insertion, sino ang nag-utos sa inyo dyan sa Senado? Si Martin Romualdez? Tanong lang naman. Si Marcos Jr.? Sino ang nag-utos? Kung meron mang insertion, kasi mapanggang sa ngayon, hindi naman nung lumalabas sa mga detalye. Pinalipad lang naman ni Soto yan sa mga interview niya O ngayon, palong-palo kayo na mag-impeachment, para saan? Sinabi na nga na unconstitutional. Dahil lang susunod, pagkatapos nito, pagka unconstitutional, alam nyo anong susunod na tatalakayin ng Korte Suprema? GAA. Yari kayo dyan. Pagka diniklarang unconstitutional yung GAA na yan, maghahalo talaga ang balat sa tinalupan. Paano pa ibabalik na gasto? Ewan mo ba natin? Tuloy natin mga kababayan. Kung nasa akin, ako nga naghahanap. Oo. Di mo makita, dalawa kayo sa legislatura. Tatay mo, si Bak, ikaw, senador. Baka kita, lagi kang nakapikit sa Senado kaya di mo makita. Ama mo, si Brother Eddie Villanueva nakatakip ang tengang gan, nakapikit. Di ba, puro pag nanakaw ang nangyayari dyan sa House of Representatives. Kung yung sibak na yan, para sa malinis na pamahalaan, sino sinisibak nila? Magsabi kung sino yung source. Kasi madidemanda sila, takot silang mademanda. Kaya kung po kinukwento sa inyo ito, napakahalaga na magkaisa po tayo. Hindi, kaya mo kinikwento yan dahil malaki na naman ang mga magiging problema sa darating na araw. Si Soto, hindi ka sasantuin yan. Mag-iimbestiga yan. Yan sinasabi ko sa iyo Hindi nyo alam kung paano nyo ipwesto yung mga sarili nyo Di ba? Hindi na mapag-uusapan. Manahimik ka na lang. Masyado kang bida-bida Talaga, natutukan natin ang ginagawa ng national government. Loko-loko tutukan daw. Budget nga, di nyo matutukan Di umano, nag-insert pa kayo. Loko-loko talaga tong si Joel, Dito tayo kay Senator Ping Lacson. Sen Ping, tuwan mo yung mga kasama mo sa Senado. Unahin ko po muna dahil ito yung pinag-uusapan ngayon. Marami tayong naririnig ng mga opinion, lalo na ng mga legal luminaries. Yung pinalabas na ruling ng Supreme Court na nagsasabi na Supreme Court. Constitutional itong impeachment case Ito talagang si Aling Shelly. Idol ko kay BP Sara. Ito po ba inasahan nyo o ikinagulat nyo itong naging ruling na ito? Medyo kinagulat kasi hindi nga inaasahan. Pero kahit ano pa yung decision na lalabas, sa akin ito, yung opinion ko, kailangan igalang natin at sundin ang ruling ng Korte Suprema. Otherwise, ang biggest loser dito yung rule of law. Wala na tayong kikilalanin kasi kataas-taas ang hukuman na yan at unanimous yung decision, but that's beside the point. Ang sinasabi ko lang, pag nag-rule na ang Supreme Court, kailangan respetuhin natin at sundin natin. So sir, wala pong choice yung Senate kung hindi igalang ito, hindi po option yung wag niyong sundin. Kasi ang sabi ng iba, kapag daw sinunod, parang i-give up o isinurrender ng Senate yung inyong sole authority, sole power to try and decide sa isang impeachment case. Collegial body ang Senado, dadaanin niya sa, kung merong magsasuggest, magmo-motion na ituloy, pagbubutuhan yan. At kung ano yung mananaig na majority decision, yun din ang susundin. Sa aking parte, kung yun ang magiging desisyon ng mayorya, ng karamihan o yung majority ng aking mga kasamahan, susunod din ako na ituloy yung impeachment trial. Pero sa akin lang, mag-express ako, magbubutuhan, maliwanag yung aking magiging boto, igalang natin ang ruling, ang desisyon ng Korte Suprema. Ang sinasabing yan dapat ganyan, di nakatikim ka ng palakpak kay PH Update, di ba? Dapat laging ganyan. Nun lang tayo sa tama, huwag natin pagpilitan yung mali. At pagdating sa budget, huwag ka na magbibida-bida. Tsaka yung pagbabantay sa budget. Huwag ka na doon, dito ka na lang. Hindi ka pwede doon.
Kasi kung talaga nagbabantay ka ng budget, kasama ka ni Unga, ba't nitong si Rodriguez yung nag-petisyon sa Korte Suprema? Dami na nga bumubulong sa'yo. Sabi mo, di ba? Napalsipikado talaga tong budget. Anyway, tapos na yun. Hayaan na natin yun. Very good ngayon ito si Pingping. Palakpakan natin. Oh, sabi ko sa'yo eh. Oh. Mga contrary opinion ng mga legal observers, ano, at ito'y sinasang-ayunan ko, no. Hindi ko sinasabing talagang okay, susundin, pero hindi naman ibig sabihin nun naniniwala o pumapanig ka o kaya parang nag-agree ka doon sa desisyon. Napansin ko lang doon kasi parang effectively parang naamyandahan yung isang provision ng ating konstitusyon, particularly yung paragraph 4, section 3 ng article 11. Kasi dalawa yung mode ng kung saan pwedeng i-transmit yung impeachment complaint, yung verified impeachment complaint papuntang Senado ng lower house, ng House of Representatives. Ang una, yun yung idadaan ka po sa proseso, may due process, kasi na-refer ito sa Committee on Justice, kasi hindi naman lahat, at least kulang sa 1/3 ng members ng House, hindi pa o gustong makita yung mga ebidensya doon sa complaint, ano, sa impeachment complaint. So dadaanin ito sa isang pagdinig ng Committee on Justice. At bago pag dinala sa plenaryo, doon ngayon madidetermina kung makakakuha ng at least 1/3 na boto doon sa members ng Senado. Ang pangalawa, ito yung walang due process na kung saan yung verified complaint inendorso na o ipinal na ng at least 1/3 ng mga miyembro ng House of Representatives. Tuloy-tuloy ito, ipapadala na nila kasi verified complaint at ito'y sinang-ayunan ng at least 1/3. Itatransmit na ito sa Senado bilang yun na yung impeachment complaint, magko-constitute ng articles of impeachment. At yung Senado naman, ito yung sinasabi mo kanina, Sally, na walang choice kundi shall forthwith proceed. Yun na yun. Yung ruling na nabasa natin, ano, at base na rin ito sa advice ng mga kakilala natin mga abogado, na-waive yung due process pagdating do sa second mode do sa paragraph 4 na hindi kailangan yung tinatawag na due process na sinasabi do sa decision. So parang hindi na na-qualify yung portion na yon na kung saan, kung at least 1/3 na, wala na yung pagdinig na kailangan marinig mo pa yung panig ng sinasakdal, wala na yon. Kasi nga maliwanag naman sa paragraph 4 sa section 3 ng article 11. Doon sa una, pasok yon. Ngayon, yung sa 1-year bar rule, ano yun, wala akong masabi doon. Kasi sa pananaw ng Korte Suprema na violate yung 1-year bar rule, okay yun. Pero yung sa portion lang na sinabing kailangan magkaroon ng due process, marinig yung sinasakdal, sa paragraph 4, wala kang makita doon na kailangan yun. Yun lang aking observation at aking sabihin na natin komentaryo. Pero ang bottom line, para sa akin, kung magbobotohan kami, ngayon pa lang, sasabihin ko na ang boto ko, sumunod tayo sa desisyon, sa ruling ng Korte Suprema. So sir, dun sa ginawang parang amendments nila, no, parang nagdagdag sila ng requirements, ano to, parang mas matiyak yung due process. Sabi ng iba, kasi impeachable official din yung mga Supreme Court justices, kaya baka naglagay sila ng gano'n na ganito ang dapat daanan bago maghahain ng impeachment case sa Senate? Ayoko naman mag-cast ng aspersion o do sa motibo ng mga ng 12 magistrates na bumoto para ibasura at i-declare na unconstitutional. Ang sa akin lang, simple lang naman yung language ng paragraph 4. Pero yun parang na isa-isang tabi. So sinabi ko nga parang effectively na-amendahan yung provision ng ating Constitution. Remember, hindi lamang yung ayon sa impeachment rules, Constitution mismo yun, provision Article 11, Section 3, Paragraph 4. No? Na kung saan hindi kailangan, hindi nire-require yung due process. Kasi nga, antemano, yung verified complaint, ipinail ng at least 1/3 ng House members at yun ay magko-constitute ng articles of impeachment. Hindi na ito dadaan pa sa sinasabi ng Korte Suprema na due process. Doon sa unang mode, totoo yun kasi kailangan refer ito sa Committee on Justice, magkakaroon ng pagdinig at doon madidinig, doon magkakaroon ng due process.
pero meron niyang parang yung provision na parang Bicol Express na yung ginawa kay ERAP, hindi ba? Yung, although nagkaroon din ng pagdinig yung sa Committee on Justice noon, pero hindi nasunod yung Committee on Justice na fast break na pagkatapos ng opening prayer ng speaker, si Manny Villar noon, eh dire-diretso pinadala sa Senado. Parang shortcut. Wala naman kasi nag-question noon, kaya walang ruling ang Korte Suprema. So, yun. Yung iba naman, sinasabi nila, nangyari na ito nung panahon ni Chief Justice Corona, na nag-issue ng TRO. Hindi ko sigurado yun, hindi kulang ako sa knowledge ng facts, pero sinasabi, may TRO, pero hindi ito sinunod ng presiding officer. Tuloy-tuloy kami na nagsagawa ng trial bilang impeachment court. Kaya may ilang senador, may isang senador ako narinig na dahil sui generis itong parang mandato ng Senate para magsagawa ng impeachment, parang pwede daw ituloy, pwedeng parang hindi sundin itong naging ruling ng Korte Suprema. Pero para sa inyo, sir, kung magkakaroon ng botohan, ang magiging boto nyo ay sundin yung naging ruling ng Korte Suprema. Oo, kasi ang biggest loser dyan, pag hindi sinunod yung ruling ng Korte Suprema, yung rule of law. Kasi Ayun, yung sinasabi ko, paminsan-minsan tumatama rin talaga tong si Ping Lacson, di ba? Ikwento mo yan kay Joel Villanueva, Sen. Kwento mo kay Soto, kay Risa Ontiveros, kay Bam Aquino. Sa Lunes, patawag mo, sa nasa lounge kayo. Alam nyo ba pagka hindi natin sinunod ang Korte Suprema dito sa isa na to? Talo ang rule of law. Ganunin mo. Kaya mo yan. Di ba? Talo ang rule of law. Yun talaga ang pinakamalaking talo, rule of law. Kada na lang ba magkaroon ng ruling yung Korte Suprema, hindi natin susundin? Or isa sa isang tabi natin, hindi, may sarili kaming pananaw dyan, hindi namin susundin yan. Medyo magkakagulo tayo. Ano yun? Sabi ko nga, ang matatalo rito yung rule of law. Kailangan panaigin natin lagi ang rule of law. So sir, kung inaksyon na agad ito ng Senate nung ma-file noong February, ngayong tapos na itong impeachment sana kay BP Sara, ano po? So parang magiging moot and academic na itong naging ruling ng Supreme Court kung ngayon Yeah. Oo, hindsight yun. Kung naituloy ka agad, pwedeng naiba yung ruling ng Korte Suprema kasi nga parang paano nila pipigilan kung may nag-acquire na ng jurisdiction, nagsimula na yung trial. Kasi sinasabi, walang jurisdiction ang Senado dahil nga constitutionally infirm yung ginawa ng House of Representatives. So ano to, dapat lesson learned from the House na make sure na dumaan sa tamang proseso para hindi technical ng ganito, sir? Hindi ko naman sinasabing mali yung ginawa ng House. Dahil ang sinunod nga nila at least doon sa, I think, sa 4 and 5, yung isang provision na kung saan hindi na dumaan sa due process, kung hindi, yung verified complaint, ipinal ng at least 1/3. Actually, hindi lang 1/3 talaga, talagang marami. Sobra-sobra. Di ba? Ang dami. Tapos sabi ni Lacson, kasi ano sila merong pinangako sa pirma doon para yun na yung nag-constitute ng articles of impeachment na transmit sa Senado. So, sir, ngayon, yung usaping 1-year bar rule, ibang usapin yun. Ang sinasabi ko lamang, dapat malimit na lang doon sa 1-year bar rule. Hindi na nagkaroon pa ng yung parang kinwalify na wala nang sinusunod na yung sa provision na kung saan hindi naman kailangan, nowhere in that provision under paragraph 4 na merong due process na tinatawag na kailangan madinig yung panig ng nasasakdal. Walang ganun maliwanag lang yun na pag i-final nung at least 1/3, yun na yung articles of impeachment and the Senate shall forthwith proceed. Wala nang ibang qualification na maski hindi duman sa Committee on Justice, kailangan madinig pa rin. Walang ganun. So sir, ikinukonsider, pinag-aaralan ng Kamara yung mag-file ng motion for reconsideration. The mere fact na unanimous po yung boto ng mga Supreme Court Justices doon sa naging ruling, yung ganun po ba, may chance pang ma-reverse o malabo na po yun? Karapatan naman ng House na mag-submit o mag-appeal o mag-submit ng motion for reconsideration. Kaya lang, yun nga, basit sa ating experience din, di ba, sa mga nakaraang mga sa kasaysayan, kapag unanimous, medyo masikip.
Very tight yung chance na baliktarin pa nung lahat ng bumoto ang sarili nila. And then, meron ditong patanong si Del Nazario ng Manila Bulletin. Reaction daw kay former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna stating that SC decision strikes him as unfair, stating that High Court rules the articles of impeachment adopted by the House as violating the only one complaint with 1-year rule by crafting a new definition of what constitutes being initiated and applying it to a complaint adopted in reliance on a previous and then prevailing definition. He recalled that in the Davide case, the Supreme Court defined initiating an impeachment complaint as putting it in the order of business and referring it to a proper committee. This was not done to the 3 earlier complaints in this case. Ito nun po ang pananaw ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Baka daw po gusto niyong magbigay ng comment dito, Senator Lax. Una-una, alam din naman natin na nagbabago yung jurisprudence. Kaya nga meron tayo natawag na leading case. Ano? Kung ano yung latest, yun ang leading case. Yun ang sinusunod. Pero maraming pagkakataon sa nakaraan na yung isang ruling ng Supreme Court nababago sa susunod ng Korte Suprema, yung kanilang ruling. Walang permanente, walang naka-cast in stone. Natandaan mo yung, ano ba to? Yung cities ba, parang ilang beses na nagkabali-baliktad yung decision na hindi maintindihan na ng tao. Alin ba yung pinaka-final na decision ng Korte Suprema? Nangyayari naman yon, so hindi na rin nakakapagtaka na pwedeng mabago pa rin ito kung ang susunod na composition ng Korte Suprema o maski yung pareho pa rin composition, magbago ng pananaw. Base sa kanilang debate siguro, o yung base sa kanilang bagong parang enlightenment, sabihin na natin, sa umiiral na provision sa ating Constitution. Pwede pa rin mabago itong, sa ngayon, ito yung ruling, assuming na hindi mababaligtad sa MR, ito na yung leading case. Ito yung masusunod. Pero yun nga, kung darating ang panahon na magkaroon ulit ng ibang pagkakataon na impeachment complaint at na question, pwede rin mabago yung kanilang decision sa ngayon. Although kinaklaro dun sa ruling, sir, naman na hindi nila ina-absuelto si VP Sara dun sa impeachment case. Kumbaga, meron lang may mali sa procedure. Pero effectively, na-absuelto naman. Tama yan, hindi naman na-absuelto, hindi sinasabing walang kasalanan. Kasi technicality yung ruling At hindi naman papakailaman ng Korte Suprema yung ebidensya na naipresenta. Hindi sila magro-rule. Kasi ebidensya yon na hindi sila pwedeng mag-try base doon sa mga ebidensya na presenta. So hindi sila talaga, ika-clarify talaga nila yon na hindi ito nag-absuelto. Kung hindi, mali lang yung sinunod ng House of Representatives na merong na-violate sa Constitution na tulad ng sinabi ko kanina, natamaan pa rin yung isang provision, yung isang mode na kung saan hindi dapat isinama doon na lump doon sa decision na kailangan lahat-lahat may due process. Kasi nga yung sa paragraph 4, na-waive na yung due process kasi nga mahigit 1/3 na yung nag-file at yun na yung nag-constitute ng articles of impeachment. So sir, paano yun? Maraming mga survey na ang lumilitaw, majority ng mga Pinoy gusto nila matuloy. Hindi totoo yan. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo, tawid na ho tayo. Bola na yan, Aling Shelly. Kinukote nyo lang yung mga survey na nagsasabing gusto ng sambay ng Pilipino ang impeachment. Di nyo naman kinukote yung mga survey na ilinalabas ng Pulse Asia. Puro SWS kayo ng SWS. Dito ho tayo kay monkey business. Dito ho tayo. Meron ho tayong monkey business. Aki ko Pangilinan, meron ho siyang birada. Ito mga kababayan, sinasabi ko sa inyo, itong mama na to hindi papayag ito na hindi mapasama ang pangalan niya sa kaguluhan. Ika nga. Pardon my language and with all due respect, pero sa usapin ng impeachment proceeding, kinapon o pinosasan ng Korte Suprema ang HOR at ang Senado. Hindi naman. Pwede naman yan sa February. Ang OA mo naman, Brad. Ang OA mo naman, talagang yung mga salitang ginamit mo pang makakaliwa Kinapon. Pinusasan kami. Monkey business talaga, oo. Tinigil ang aming trabaho at mandato sa usapin ng public. Tigilan nyo ang accountability na yan. Ito naman si Kiko.
Kiko Matching. Yari lamang senador ka na, hindi ka na pwedeng maging sibuyas, higa nga. Kung si Tamba, Tambi, si Romualdez Tambi, si Marcos Jr. Bangag, ikaw si Kiko Match. Alam mo, Brad, tigilan nyo na huyang tigilan nyo na huyang kabastusan yan sa Korte Suprema. Sabihin nyo na kinapun kayo, hindi naman kayo kinapun. Sa February pwede naman eh. Bakit nag-uusap-usap na ba yung mga kaibigan nyo dyan sa House? Hindi na nila pwedeng ulitin yung ginawa nila dito sa budget ng 2025. Na pangakuan yung sandamukal na congressman na pagka pumirma sila, meron silang 150 million na ipamimigay sa mga constituent nila. Hindi na pwede yun. Nabalitaan nyo na ho ba yun? Baka hindi nyo pa nabalitaan. Kinikwento ko na sa inyo. Pero sabihin na pinusasan kayo ng Korte Suprema dito sa isa na to, hindi. Kaya kayo na mapuputati na naman kanyan sa social media. Mga pinagsasaka kayo. Parang nakikita ko na kung sino yung totoong opposition talaga sa Senado eh. Etong isa na to, alam ko binigay sa kanya ang agriculture. Alam mo nagtatanim ng pecha yan eh. Silang dalawa ni Ate Shawi, yan maya dinidiligan niya yung pechay. Pero si Ate Shawi naman tuwang-tuwa kasi yung pechay mataba. Doon sa garden nila, mga green-minded kayo, yung pechay green. Di ba? Nakakalungkot lang na ganito nangyayari sa bansa natin. No? Hindi naman dapat umabot sa ganito na magbatuan ng ganito kasasakit na salita. No, yung tipong isang co-equal branch, sasabihin mo, pinusasan, kinapunan kayo. Ang problema dito, kung meron man dapat sisihin dito sa problema na to, si Martin Romualdez. Merong unang impeachment, hindi nila dapat karaka-raka. Ika nga ni Rodante Marcoleta, karaka-raka. I-repair yan sa House of Representatives.